Um, Magandang araw. Ako ang magsisilbing guro ninyo sa aralin na ito. Ang ating tatalakayin ay ang ikalimang estratehiya, ang buhay mo, ganap ko. Ang estratehiyang ito ay ang nagbibigay pagkakataon sa mga mag-aaral na maipakita ang kanilang interes sa kahusayan sa pag-arte. Sa pamamagitan nito, matatalakay ang tauhan ng karakter sa gagawing palabas. Ang layon ng estratehiyang ito ay isadula ang pangunahing tauhan sa kwento at bigyang buhay ang kanilang salita, gawi at kilos sa paraang maipakita ang autentikong pangyayari sa buhay ng tao. Sa estratehiyang ito ay kailangan ng pangunahing tagaganap o lead actor at kasamang tagaganap or supporting actor at kasama rin rito ang director na siyang magbibigay sa kung ano ang dapat gawin ng pangunahing tauhan at ano ang katauhan ang kanyang ipapakita. Ang direktor din ang magiging tagamasid sa anong emosyon o damdamin ang ipamamalas ng pangunahing tauhan. Batayang teoretiko. Sa pagsasadula sa buhay na ilang dekada na ang nakalilipas, sinasabing sa pagsasadula ay sinasabing lumilinang sa kultural na competency na nagbibigay oportunidad sa mga mag-aaral na matuto sa material ng ibang perspektiba. Sabi ni David Hizar, 2003, sa kanyang pag-aaral na tinatawag na Using Roleplay to Develop Cultural Competency, kapag ang mag-aaral ay makikilawak sa pagsasadula, they will take a new persona. Sabi rito, ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa o pagkukuno na magkakaroon ng responsibilidad sa taong gaganap ng isang katauhan. Sa paggamit nito at pagganap sa tauhan ay matuturuan ng mag-aaral na magkaroon ng interpersonal na kakayahan. Mahalaga ang magkaroon ng ganitong estratehiya na kung saan malilinang ang kakayahan ng mga mag-aaral hindi lamang sa pagpapataas ng kumpiyansa sa sarili, pati na rin sa pag-unawa sa kahalagahan ng tauhan na kanilang ginagampanan. Ang ating tatalakayin ay ang estratehiya 6. Iulat mo, makikinig ako. Ang estratehiyang iulat mo, makikinig ako ay ang nagbibigay pagkakataon sa mga mag-aaral na magpakita ng kanilang interes sa kahusayan sa pagbabalita. Sa pamamagitan nito, matatalakay ang kasalukuyang kaganapan sa labas at sa loob ng ating bansa. Na makakatulong sa pagbibigay alam sa mga mamamayan, maaaring gamitin ang estratehiyang ito sa pagbuo at paglalahad ng pangyayari sa teksto o sa mga autentikong karanasan ng mga mag-aaral sa pang-araw-araw. Ang estratehiyang iulat mo, makikinig ako ay isang mahusay na paraan para hikayatin ang mga mag-aaral na maging aktibo sa pagbabalita at panatilihin ang kanilang interes sa kasalukuyang kaganapan sa bansa o mundo. Ito ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na magamit ang kanilang kasanayan sa pagsusuri at pag-aaral sa pangyayari na nagpapalalim ng kanilang pag-unawa sa mga isyong lipunan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng pagkakataon upang maging bahagi ng proseso na nagbibigay alam sa mamamayan at maaring magkaroon ng kaunting pag-unawa sa mga aktwal na karanasan ng iba. Sa estratehiyang ito ay may 3 estratehiya. Unang-una ay ang tagapag-ulat o main reporter at co-reporter. Ang taga-ulat, ito ay nag-uulat ng balita sa mga tao na tanging katotohanan lamang at ang co-reporter naman ay ang kasama ng main reporter para sa maayos na pagbabalita. Pangalawa sa estratehiyang ito ay ang scriptwriter. Ang scriptwriter ay sila ang mga katulong ng tauhan sa paggawa at paghahanda ng script na iulat ng mga tagapagbalita. Pangatlo
ito ay ang tagamasid o observer. Ang tagamasid, ito ay ang tumitingin sa emosyon ng nag-uulat at titingin rin sa kung paano ang pagbigkas ng tagaulat sa mga sinasabing impormasyon. At ito rin ang tumitingin kung wasto ba ang pagbigkas ng bawat salita. Batayang teoretiko. Ayon kay Russell, 2011, ang pagbabalita ay malaking gampanin sa pagbuo o paghubog ng isang tagaulat. Ang sabi rito ni Russell ay kailangan masanay ang mga tagaulat upang sila ay maging mahusay sa pagbuo at paglahad ng kanilang iulat o balitang impormasyon. Dagdag pa ni Gray, 1979. Ang paghubog ng pagbabalita ay hindi sa kung ano ang naisip o gusto ng mga manonood, kung hindi ay kung ano ang alam mo. So, ayon naman kay Gray, kailangan ang impormasyon na iuulat ay may batayan o makatotohanan dapat. Hindi ito haka-haka lamang o gawa-gawa lamang ng mga tagaulat. Dapat ang iuulat nila ay may batayan o ebidensya upang ito ay matawag na makatotohanan.